Hello everyone! So today, it is a very sunny day and samahan nyo kaming kunin yung card ni Ate Sasa. Kasi syempre, malapit na naman yung enrollment kaya kailangan makuha na yung card ni Ate Sasa. Ngayon nga lang ulit ako nakalabas ng bahay kasi syempre wala namang pupuntahan, so lalabas lang kapag may kailangan kunin or may kailangan gawin sa labas. Dito nga pala nag-aaral si Sasa sa Baguio Central School. Diyan din ako nag-aaral nung elementary ako. Maghahanap nga lang muna tayo ng parking para hintayin tayo ni Daddy habang kinukuha yung card ni Ate Sasa. Papunta na ako sa classroom ni Ate Sasa and grabe, sobrang init na talaga dito sa Baguio City. Ibang-iba na yung klima niya as compare before. So, every time na lalabas, kailangan talagang meron kang payong kasi iba na yung sinag ng araw, ang sakit na sa balat. And kailangan talagang maglagay ng sunscreen every time na lalabas ng bahay. Para syempre, ma-protect yung skin natin. Papunta na ako sa classroom ni Ate Sasa and sana nandun yung teacher niya. Pagdating ko nga sa classroom ni Ate Sasa, sabi ng teacher niya, punta daw muna ako saglit sa PTA para bayaran lang yung mga remaining school fees na hindi pa nasa-settle. So, ayan, binayaran ko na yung school fees para makuha na natin yung card ni Ate Sasa and para makaalis na rin. After ko nang magbayad ng mga remaining school fees, bumalik na ako sa teacher ni Sasa para makuha yung card ni Ate. Konting kwentuhan lang and then kumustahan. Tapos umalis na rin ako para makapunta na kami sa susunod na pupuntahan namin. Where are you? Where are you at? What's that? On the way na nga pala kami sa bahay nila Daddy Kurt and magka-car wash daw muna siya para bago kami umuwi, malinis na yung sasakyan and hindi na kailangan magpa-car wash pa sa labas. Kasi syempre kung kaya mo naman gawin, why not, 'di ba? Mas makukuha mo pa yung linis na gusto mo and talagang malilinis mo yung mga kasulok-sulukan ng mga gusto mong linisin na hindi nalilinis ng mga car wash boy pag nagpa-car wash ka sa labas. At ito nga si Daddy Kurt, kapag dating sa paglilinis ng sasakyan, talagang malinis talaga. Nililinis niya lahat ng sulok na pwede niyang linisin, tatanggalin niya lahat ng pwedeng tanggalin. Ganun siya maglinis ng sasakyan, kahit hindi pa yan sa amin, kahit hiniram lang namin yan. Talagang makikita mo siyang nagtatanggal ng mga kalat, lalo na kapag nagbabiyahe kami kasi ayaw niya talaga ng makalat na sasakyan. Which is dapat naman talaga kasi syempre kapag makalat yung sasakyan, maiipon yung mga amoy, maghahalo-halo yung mga amoy, iikot sa aircon and then ganun na yung magiging amoy ng sasakyan. So, si Daddy Kurt talaga gusto niya ng malinis sa sasakyan. Dati nga nagagalit pa ako kasi every time na day off niya or wala siyang ginagawa, talagang naglilinis lang siya ng sasakyan, nagkakalikot siya, tinatanggal niya lahat, yung mattings, yung upuan, tsaka niya lilinisin ng matindi, as in matindi. And every time na pupunta kami sa mall, lagi kami pumupunta sa Ace Hardware para tumingin ng car freshener. Pero ngayon, di na kami masyado nagpupunta sa mall para iwas gastos na rin. Kiss daw mama, baby. Kiss mo malini. Talaga, you're shy again, ha? Went to school? Ayun, nandun pala Where's ate daw, baby? sa Bulacan. Buyakan. Yes po. Yung answer, Mama Lina. Duble. Sa taas. Hi. Where you talk? Wala, parang kasi hindi ako nakita. Ito ngang si Aya na pipi na naman. Bakit kaya ang mga bata, kapag matagal nilang hindi nakikita yung mga lolo't lola nila, mga tito and tita, and yung mga pinsan nila, mahihiya silang makipag-usap or makipaglaro sa kanila. Umakyat nga muna kami dito sa sala para habang hinihintay si Daddy, makapagpahinga muna ang Aya namin na yan. Every time na nagdedede si Aya, lagi niyang hinahawakan yung tiyan namin ng daddy niya. Or kapag matutulog siya, yan, ganyan yung pampatulog niya, dede at saka hawak sa tummy. Minsan nga napapagalitan namin si Aya kasi kapag nanggigil siya, kinukurot niya talaga yung tiyan namin tapos kinakalikot niya pa yung pusod namin. And tapos na nga mag-car wash si Daddy. Nagmamadali na nga kaming umalis dyan kasi itong si Aya, iyak siya ng iyak kanina. Gutom-gutom na daw siya, akala mo naman hindi pinakain ng ilang araw.
Gusto nga naming puntahan yung barbecuehan na malapit dito sa amin. Kaso 1 PM pa lang, 3 PM siya nag-o-open. So titingin na lang muna kami ng pwede naming kainan. Nagawi nga kami dito sa Nevada Square para itry yung restaurant na gusto naming kainan. Kaso pagdating namin doon, kulang-kulang daw yung kanilang menu. Nag-usap nga kami ni Daddy Kurt, sabi namin kakain na lang kami sa turo-turo. Kaso biglang umulan, so kailangan na namin kumain dito kasi gutom na daw si Aya girl. Ganito talaga ang weather dito sa Baguio City lately. Sunny in the morning and very unpredictable ang weather during afternoon. Kaya naman sa mga nagbabalak mamasyal ng Baguio City, dapat before afternoon tapos na yung itinerary ninyo or iset nyo yung itinerary ninyo na yung mga outdoor is sa umaga bago maghapon. And yung mga mall, restaurant, ganyan sa hapon na lang para sulit din, hindi kayo mababasa. Dito na nga lang din kami kumain sa Moging's Resto Bar and nag-order ako ng fish fillet sweet and sour for only 120 pesos and kay Daddy Kurt naman ay Moging's rice for only 170 pesos. Masarap naman yung food, madami yung serving. Yung ambience is okay naman, madilim kasi syempre resto bar ito. And habang nagpapatila kami ng ulan, ina-enjoy namin yung food and si Aya nga tuwang-tuwa sa mga naka-display na motor, mga maliliit na car, and yung aquarium na nasa countertop nila. Grabe nga yung ulan, sobrang lakas, akala mo may bagyo. So kailangan talaga lagi kang may dalang payong kasi hindi mo alam kung kailan uulan. Tumila na nga yung ulan kaya umalis na kami para makauwi na rin. And that's it for today. Thank you everyone for watching. Bye!